Magandang araw mga kaibigan, ang kasong tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa isang babaeng mula sa Busan, South Korea na pinutol ng pira-piraso ang katawan ng isang English tutor at isinilid sa isang maleta. Ang kwentong ito ay nangyari sa Timog Kanlurang Baybayin kung saan matatagpuan ang lungsod ng Busan, formal na kilala bilang Busan Metropolitan City. Ito ang pangalawang pinakamataong lungsod sa South Korea na may populasyon na tinatayang 3.5 milyong residente. Ang Busan ay tinuturing na pangunahing sentro ng ekonomiya sa South Korea. Pagdating sa mga outdoor activities, ay wala ka nang hahanapin pa sa Busan. May mga napakagandang beach, hot spring, nightclubs, templo, at mga nakamamanghang tanawin sa tabing dagat na talagang pinupuntahan ng mga tao. Ang Busan ay itinuturing ding isa sa mga ligtas na lugar upang manirahan kung kaya't ang kasong ito ay nakatanggap ng maraming pansin kaugnay sa paksa ng kaligtasan. Bandang 3:00 ng madaling araw noong May 27, 2023, nakatanggap ang mga pulis ng tawag sa telepono mula sa isang taxi driver. Matapos niyang ihatid ang naunang pasahero, ay pumara ang isang dalagang babae na may dalang maleta. Nilapitan niya ang driver at tinanong kung maaari siya nitong ihatid malapit sa isang kakahuyan sa tabi ng Nakdong River. Nabahala ang taxi driver nang lumabas ang babae sa sasakyan at kinuha ang maleta mula sa kanyang kotse. Napansin niyang may tumulong dugo mula sa ilalim ng maleta. Dahil sa kadiliman ng gabi ay hindi nahalata ng pasahero ang pagkagulat sa mukha ng taxi driver. Pagkatapos kumaway ng babae ay sinundan niya ito ng tingin habang naglalakad patungo sa kakahuyan. Nang mawala ito sa kanyang paningin ay tiningnan niya ang loob ng kotse at nakita ang mga naiwang maliliit na marka ng dugo. Dahil sa kanyang nakita ay kinutuban na ang driver kaya't agad itong tumawag sa emergency hotline number ng South Korea. Matapos niyang ilahad ang kanyang mga nasaksihan ay agad kumilos ang mga pulisya at nagpadala ng ilang opisyal sa lugar na pinuntahan ng babae. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakakita sila ng ilang pinutol na bahagi ng katawan ng tao. Dahil madilim ang kakahuyan ay ito ang perpektong lugar upang itapon ang katawan, buti na lamang ay may isang concern na taxi driver. Makalipas lamang ang 3 oras ay agad na aresto ang babae na kinilala bilang Jung Yujong. Mabilis na nakilala si Yujong dahil sa mga surveillance camera sa lugar na kanyang pinuntahan. Si Jung Yujong ay may edad na 23 taong gulang at pinanganak noong 1999. Dahil masyadong abala ang kanyang mga magulang upang alagaan siya, kaya't pinalaki siya ng kanyang lolo sa Bukgu, Northern District ng Busan. Nag-aral siya sa isang pribadong paaralan ng sekundarya na tinatawag na Gyeomjung Girls High School. Inilalarawan siya ng kanyang mga kaklase bilang isang kakaibang estudyante. Siya ay tahimik at madalas na nakaupo lamang sa likod ng klase. Wala masyadong kaibigan at gustong laging mapag-isa. Bagamat hindi siya nakaranas ng bully sa paaralan, ay wala rin siyang interes makipagkilala kahit kanino. Matapos makagraduate ay 5 taon siyang walang trabaho at naghahanda para sa kanyang civil service exam. Isa ito sa pangunahing kailangan sa South Korea upang makapagtrabaho sa industriya. Ang kakayahang magsalita ng English ay kinakailangan rin para sa civil service exam kung kaya't isa ito sa bagay na ikinalungkot ni Yujong dahil sa edad na 23 ay maihahalin tulad lamang sa isang high school ang kanyang kakayahang magsalita ng English. Sa mga nakalipas na taon, tumindi ang pagkulong ni Yujong sa bahay na halos hindi siya lumalabas at hindi sinubukang palawakin ang kanyang pananaw sa buhay. Nakahiligan niyang magbasa ng mga nobela at manood ng mga programa tungkol sa mga kaso ng pagpatay. Madalas manood ng mga Korean true crime at naging obsessed sa mga partikular na serial killer. Sa mga sumunod na araw ay nalaman ng mga data analyst ang ilang katotohanan tungkol kay Yujong. Matapos suriin ang kanyang mobile phone, ay nalamang halos wala siyang mga kontak o mensahe na nangangahulugan na isang loner. Ngunit higit na ikinabahala ng mga pulisya,
ay ang kanyang mga search history online at ilan sa mga ito ay ang kung paano ang pagpatay, pagtago ng katawan ng tao, at ang perpektong pagpatay o the perfect crime. Noong una ay itinanggi ni Yu Jong ang pagpatay sa kanyang biktima at sa halip ay sinabing may nagbanta na papatayin siya kapag hindi niya itatapon ang bangkay. Ngunit maraming hindi nagtutugma sa kanyang kwento at matapos makiusap ng kanyang pamilya ay umamin si Yu Jong makalipas lamang ang 3 araw. Inamin rin niya sa mga opisyal ng pulisya na mayroon siyang hindi mapigil na pagnanasa na pumatay ng isang tao dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam nito. Kaya lumalabas na ang motibo nito ay dahil lamang sa na-curious siya. Ngunit sino nga ba ang kanyang biktima at kung paano ito pinatay? Dahil sa mahigpit na batas ng South Korea, hindi pinalabas sa publiko ang mukha o kahit anong pangalan ng biktima at ito ay dahil na rin sa kagustuhan ng pamilya ng biktima. Kaya't alang-alang sa kasong ito ay tatawagin na lamang natin siyang Hana. Nagsimula ang mga plano ni Yu Jong na pumatay ng isang tao. Sinimulan niyang mag-search sa internet at nagawa niyang mag-sign up sa isang sikat na tutoring app. Pagkatapos ay nagpanggap siya bilang isang magulang na naghahanap ng isang English tutor na maaaring magturo sa kanyang anak. Noong May 24, 2023, ang English tutor ay pumayag na magturo. Sa huli ay nagkasundo ang dalawa na magkita makalipas ang ilang araw. Sinabi ni Yu Jong na ipapadala niya ang kanyang anak sa bahay ni Hana sa ika-26 ng May. Matapos makumpirma ang kanyang mga plano ay bumili si Yu Jong ng school uniform online. Sa araw ng nakatakda nilang pagkikita ay nagpanggap si Yu Jong na peking anak dahil sa kanyang suot na school uniform. Pagpasok ng bahay ay napansin ni Yu Jong na mag-isa lamang ang guro. Walang pag-aalinlangang pinagsasaksak ni Yu Jong ang biktima ng mahigit 100 beses. Pagkatapos matiyak na patay na ito ay isinagawa na niya ang sunod na plano. Umuwi si Yu Jong makalipas ang hating gabi at kinuha ang isang maleta at dumaan sa supermarket upang bumili ng mga kandado, zip tie, bleach at mga plastic bag. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ng tutor at nakuha sa isang surveillance camera ang nakakagimbal na footage. Makikita sa footage na naglalakad si Yu Jong dala ang maleta at tila excited at masaya sa kabila ng karumal-dumal na krimen. Pagbalik sa bahay ng biktima ay hiniwa niya sa maraming piraso ang katawan nito at inilagay ang ilan sa maleta. Bandang 3:00 ng madaling araw ng May 27 ay tumawag siya ng taxi at pagdating ng local park ay itinapon ang mga bahagi ng katawan. Nais niyang magmukha itong pagkawala ng isang tao kaya tinago niya ang pagkakakilanlan ng biktima. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagtago ng mobile phone at wallet ng biktima. Muli niyang dinala ang maleta upang isagawa ang pangalawang pagdispatsa ng mga katawan ng biktima. Sa pag-asang makakagawa ng perpektong pagpatay ay hindi ito nangyari dahil kalaunan ay agad siyang inaresto. Isang forensic psychology professor ang masusing sinuri ang kasong ito at sinabi sa media na maaaring isa sa motibo ay nainggit ito sa pamumuhay ng biktima at sa kung anong meron ito. Ang biktima ay pumasok sa isang prestihiyosong unibersidad at nagkaroon ng magandang katayuan sa lipunan at si Yu Jong sa kabilang banda ay nanirahan sa isang nakahiwalay na buhay sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng kanyang high school ay kailanman hindi nagkaroon ng trabaho. Sinubukan ni Yu Jong na ipagpaliban ang pag-aresto sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na siya ay may internal bleeding ngunit pagkatapos na maihatid sa ospital at makitang nasa mabuting kalusugan ay muli itong inaresto. Sa pagsisiyasat sa kanyang mental health, si Yu Jong ay hindi kailanman na-diagnose ng may anumang uri ng sakit sa isip at idagdag pa dito ay malinis ang kanyang criminal record. Kaya talagang walang paraan para mahulaan ang pagpatay na ito. Gayunpaman, kahit hindi dahil sa taxi driver ay napaka-imposible na siya ay makatakas sa ginawang karumal-dumal na krimen na ito. Natagpuan ang DNA ni Yu Jong sa apartment ng biktima at maraming surveillance camera kung saan siya ay nakita. Nagsagawa rin ang pulisya ng psychopathy test kay Yu Jong.
Ang score na 15 ay itinuturing na average at ikaw ay maaring isang psychopath kapag nakakuha ka ng higit sa 25. Nakatanggap naman ng score na 28 si Yujong kung kaya't naniniwala ang mga otoridad na kung hindi nahuli si Yujong ay malamang na siya ay magiging isang serial killer. Sa isang interview na isinagawa sa lolo ni Yujong ay ipinahayag nito ang kanyang kalungkutan at kahihiyang ginawa ng kanyang apo at sinabi nitong, "Gusto kong humingi ng tawad ng 100 beses sa naulilang pamilya. Kasalanan ko ito dahil sa maling pagpapalaki sa aking apo." Sa ikalawang buwan ng Hunyo, bago ang unang prosecution ni Yujong ay labis siyang humihingi ng paumanhin habang siya ay nakatayo sa labas ng istasyon ng pulisya. Sa isang pahayag sa media, sinabi niya na humihingi siya ng paumanhin sa biktima at sa pamilya nito. Nagawa niya lamang ito dahil nawala siya sa katinuan ng pag-iisip. Noong November 24, 2023 ay sinentensyahan si Yujong ng korte ng South Korea ng habang buhay na pagkakakulong. Inutos rin kay Yujong ng Busan District Court na magsuot ng location tracking device para sa susunod na 30 taon.